Napakalakas ng buhos ng ulan. Ang bawat patak na humahampas sa kalawanging bubong ng bodega ay parang libo-libong karayom na tumutusok sa pandinig ni Jessie. Pero mas masakit ang hiyaw sa loob ng dibdib niya. Ang pagkabaliw sa isang lalaking kahit kailan, hindi siya kayang mahalin. Akin ka lang, Damian. Sabihin mo sa akin, ano bang meron siya na wala ako? Halos mapadid ang boses ni Jessie. Humahagulhol. At ang mga luhay humahalo sa dumi sa kanyang muka. Ginawa ko naman lahat, di ba? Binago ko yung sarili ko para magustuhan mo lang ako. Pero bakit kahit isang sulyap hindi mo ako mabigyan? Ngayong wala na siya. Ngayong wala na si Jersey. Bakit hindi pa rin ako? Kasabay ng pagyanig ng langit sa malakas na kulog, mabilis na damba ang binigay sa kanya ni Damian. Ramdam ni Jessie ang magaspang at nanginginig sa galit ng mga palad ng lalaki na humigpit sa kanyang leeg. Halos hindi na siya makahinga. Pero ang mas nagpahirap sa kanya ay ang mga matang nanlilisik na nakatitig sa kanya. Mga matang punong-puno ng pagkamuhi. Namatay si Jersey na dahil sa'yo! Bulyaw ni Damian. Ang boses ay gumagaralgal sa sobrang sakit. Kundi ka lang niya pinrotektahan, kundi lang siya naging mabuti. Sana ikaw nasa loob ng kabao ngayon. Ikaw dapat ang pinaglalamayan, Jessie, hindi siya. Sa gitna ng pagkakasakal, imbis na matakot, biglang humalakhak ng malakas si Jessie. Isang tawa na puno ng pait at pagkasira ng bait. Namumula ang kanyang mga mata. Bakas ang inggit na matagal niya ng kinikimkim. Dapat lang siyang mamatay. Sigaw niya pabalik habang hinahabol ang hininga. Inagaw niya lahat ng meron ako. Ang atensyon ni Mama at Papa. Ang buhay na dapat sa akin. Pati ang lalaking mahal ko. Habang buhay na lang ba ako magiging anino niya? Habang buhay na lang ba ako itatago sa likod ng perpektong imahe ni Jersey? Ngayong wala na siya. Ako naman dapat yung makita mo. Marahas siyang tinulak ni Damian palayo. Na tila ba nandidiri siyang hawakan ng babae. Umiling ang lalaki. At tila namamanghapas sa kawalang yaan ng dalaga. Baliw ka na. Kambal mo si Jersey. Kadugo mo siya pero wala kang kahit katiting na pagsisisi na nawala siya. Isang mapait na ngiti ang rumehistro sa labi ni Jessie. Gumapang siya palapit sa paanan ni Damian. Nagmamakaawa. Oo, kambal kami. Magkamukha kami, Damian. Pareho kami ng mukha. Tingnan mo ko. Ako ang nakaharap sa'yo ngayon. Pwede bang ako naman na mahalin mo? Pwede bang ako naman na ituring mong asawa? Tumingin si Damian sa kanya na may malamig na pagbaliwala. Isang tingin na mas masakit pa sa sampalo sakal. Para lang siyang nakatingin sa isang basura sa kalsada. Hindi ko kailanman mamahalin ang halimaw na dahilan ng pagkamatay ng asawa ko. Matigas na sabi ni Damian. Lumingon siya sa mga bantay sa pinto. Guard! Dalhin niyo yan sa mental facility. Siguraduhin niyo walang makakakilala sa kanya. Ayoko madumihan ang pangalan ni Jersey dahil sa isang katulad niya. Nagwala si Jessie nang hawakan siya ng mga gwardya. Nagpupumiglas siya. Sumisigaw. Nagmamasid kay Damian habang hinihila palabas. Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to. Hindi ako baliw. Mahal lang naman kita, Damian eh. Mahal lang kita. Samantala, sa isang madilim na silid, tahimik na naglilinis ng kanyang baril si Luis. Ang bawat kiskis ng bakal ay tila musika sa kanyang pandinig. Naputol lang ang kanyang konsentrasyon
Nang kumatok at pumasok ang pinsan niyang pulis na si Inspector Erickson Buenavista. Insan, Seryosong bungad ni Erickson. patay na ang first love mo. Bahagyang natigilan si Luis. Pero imbes na magluksa, isang nakakakilabot na ngisi ang gumuhit sa kanyang muka. Umiling siya habang dahan-dahang binababa ang baril. Mali ka, Erickson. Hindi siya patay. Napakunot ang noo ni Erickson. Hindi maintindihan ang kanyang pinsan. Bahala ka sa buhay mo. Sinasabi ko lang ang totoo base sa report. Lumabas na ang inspektor at iniwan siyang mag-isa. Pagkaalis na Erickson, marahang tumayo si Luis. Binuksan niya ang kanyang locker para kunin ang lab coat na isusuot niya para sa bago niyang trabaho. Isang trabaho na maglalapit sa kanya sa taong matagal niya nang minamanmanan. Napatigil siya nang tumama ang paningin niya sa isang pamilyar na litratong nakadikit sa loob ng pinto ng locker. Hinaplos niya ang mukha ng babae sa litrato. Ang tingin nito'y puno ng obsession. Sa akin ka lang, Jessie. Malapit na tayo magkita. 5 buwan ang nakalipas, simula nang dinala si Jessie sa loob ng mental facility. Pero kahit gaano katagal ang lumipas, sariwa pa rin sa isip niya ang sakit nung tinaboy siya ni Damian. Ang lalaking inakala niyang magliligtas sa kanya habang buhay. Hindi naman kasi ganito si Damian sa kanya dati. Naaalala pa ni Jessie nung bata pa sila. Noong ikinulong siya ng sarili niyang ina sa isang madilim at maduming bodega. Gutom na gutom siya noon at takot na takot sa dilim. Pero dumating si Damian. Siya ang naging pag-asa ni Jessie. Binibigyan siya ni Damian ng tinapay sa maliit na butas ng pader para lang hindi siya magutom. Dahil sa butas na yon, doon lang sila nakakapag-usap. Hindi nakita ni Jessie ang mukha ng batang lalaki. Ang tanging palatandaan niya lang ay ang mamahaling relo na suot nito sa braso. Damian, ikaw ang nagbigay sa akin ng liwanag noon. Bulong ni Jessie habang umiiyak. Yakap-yakap niya ang isang luma at kupas na teddy bear na may nakasulat na LB sa likod. Binigay mo sa akin ang bear na to para hindi ako malungkot at hindi ako matakot mag-isa. Gusto ko na tong itapon dahil sa sakit na ginagawa mo sa akin. Pero hindi ko kaya. Umaasa pa rin ako na babalik yung Damian na minahal ko. Dahan-dahang tumayo si Jessie. Bit-bit pa rin ang teddy bear. Tumingala siya sa maliit na bintana ng kanyang kwarto at pinanood ang makulimlim na langit. Para siyang nawawala sa sarili habang kumakanta ng mahina. Sa labas ng silid, abala ang mga nurse sa pag-aayos ng mga gamot at tray ng pagkain. Nagbubulungan sila tungkol sa pasyenteng nasa loob. Sa labas ng silid, abala ang mga nurse sa pag-aayos ng mga gamot at tray ng pagkain. Nagbubulungan sila tungkol sa pasyenteng nasa loob. Nakakaawa naman yung nasa room 407, no? Sabi ni Nurse Ali. 5 buwan na siyang nandito. Pero kahit anino ng pamilya wala man lang dumadalaw. Kaya nga, mukhang kinalimutan na talaga siya ng kamag-anak niya. Pero alam mo, may mas nakapagtataka. Bakit isang doktor at isang nurse lang ang pwedeng pumasok sa loob ng kwarto niya? Kahit pangalan niya hindi natin alam. Ano kaya yon? Wanted na killer? Tanong ng head nurse na si Susan. Biglang nagulat ang mga nurse nang may malakas na bumagsak na clipboard sa side table. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Pagtingala nila, nakatayo ang isang matangkad na doktor na may napakalamig na tingin. Gawin niyo ang trabaho niyo. Huwag niyong pakialaman ng buhay ng mga pasyente dito. Mariing sabi ng doktor.
Kapag may lumabas sa chismis tungkol sa ospital na ito, hindi niyo magugustuhan ang mangyayari sa inyo. Pagkatapos magsalita, pumasok na ang doktor sa loob ng room 407 at sinara ang pinto. Samantala, nanginginig na pinulot ni Nurse Susan ang mga papel. Ma'am Susan, sino po ba yun? Ang sungit naman ng bagong doktor na yun. Sayang, gwapo pa naman. Sabi ni Ali, na halatang naiinis. Agad na hinawakan ni Nurse Susan ang kwelyo ni Ali at pinandilatan nito ng mga mata. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Kung ayaw mo mamatay bukas, dating mafia boss ang lalaking yan. Siya si Luis Buenavista. Manood ka naman ng balita para hindi ka basta-basta nagsasalita. Biglang namutla si Ali. Nawalan siya ng lakas ng tuhod at dahan-dahang napaupo sa sahig dahil sa sobrang takot. Kinabukasan, naging sobrang busy si Luis sa loob ng opisina niya sa ospital. Sa lubong ang kilay niya habang seryosong binabasa ang medical files ni Jessie. Nagtataka siya kung bakit hindi Suarez ang nakalagay sa apelido nito. Kahit pa yun ang apelido ng mga magulang nito. Gusto niyang malaman kung ano ba talaga ang ginawa ng pamilyang Suarez kay Jessie nitong nakalipas na 10 taon. Naalala ni Luis nung bata pa sila. Madalas ikulong ng mga Suarez si Jessie sa madilim na bodega at di man lang pinapakain. Si Luis ang palihim na nagbibigay ng pagkain sa kanya para hindi siya mamatay sa gutom. Yung teddy bear na binigay niya, ang tanging naging koneksyon nila noon. Hindi nagpakilala si Luis kay Jessie noon dahil ayaw niyang malagay sa panganib ang dalaga. Mainit kasi ang pangalan ng pamilya Buenavista sa mga kaaway nila noong panahong yon. Kaya kailangan niyang mag-ingat. Napansin din niya noon na madalas magpanggap si Jessie bilang si Jersey kapag may sakit ang kakambal niya. Pero kahit magkamukha sila, alam na alam ni Luis ang pagkakaiba ng dalawa. Alam na alam niya kung sino ang totoong kalaro niya kahit pa nagpapanggap ito. Kinuha ni Luis ang phone at dinaya lang numero ng pinsan niyang si Erickson Buenavista. Napatawag ka yata, doktor ng impyerno. Biro ni Erickson pagkatapos ng tawag. Gusto kong imbestigahan mo ang pamilya Suarez. Direktang sabi ni Luis walang paligoy-ligoy. Tuloy pa rin ba yung obsession mo sa babaeng yan? Naiinis na tanong ni Erickson. Puno ng sikreto ang mga Suarez. Base sa alam ko. Kambal ang anak nila pero ang isa doon tinatago nila sa publiko. Gusto ko lang malaman mo lahat ng detalye tungkol doon. Seryosong utos ni Luis. Napabuntong hininga si Erickson sa kabilang linya. Ano bang tingin mo sa akin, utusan? Una si Herson, sumunod si Emerson, tapos ngayon ikaw naman. Gawin mo na lang ang sinasabi ko. Kung ayaw mong bisitahin ko ang asawa mo mamayang gabi. Pagbabanta ni Luis. Baliw ka talaga. Alam mo namang takot sa'yo ang asawa ko. Sige na, fine. Basta isend mo na lang sa akin yung payment ha. Alam mo naman ang numero ko. Crisis na tayo ngayon. Tumataas ang presyo ng langis. Ba't kahit mayaman tayo, kailangan pa rin magtipid. Wala nang libre sa mundo. Hindi na natapos na Erickson ang sinasabi niya dahil pinatayan na siya ng tawag ni Luis. Tumingin si Luis sa malayo at mahinang nagsalita. Poprotektahan kita, Jessie. Hindi ko hayaan na masaktan ka ulit gaya ng dati. Isinara ni Luis ang folder ni Jessie at tumayo na para simulan ang kanyang shift sa ospital. Determinado siyang ayusin ang buhay ng babae kahit pa kailangan niyang kalabanin ang sarili nitong pamilya. Sa loob ng malamig na silid ng room 407, tanging ang tunog ng paggasgas ng bato sa pader ang naririnig. Seryosong iginuguhit ni Jessie ang mukha ni Damian sa pader. Pilit na inaalala ang bawat anggulo ng lalaking dahilan ng kanyang paghihirap.
Pero, napatigil siya nang biglang bumukas ang pinto at pumasok si Luis. Agad na kumunot ang noo ni Jessie. Kilala niya ang lalaking ito. Si Luis na kababata ng kambal niyang si Jersey at isa rin sa mga kalaro nila noon. Pero nagtataka siya kung bakit ito narito at nakasuot pa ng lab coat. Pinadala ba ito ni Damian para bantayan siya? Parang imposible naman yon. Dahil matindi, ang awayan ng dalawa ng mga bata pa sila. Palaging binubuli ni Luis si Damian noon. At tandang-tanda pa ni Jessie na ninakaw ni Luis ang mamahaling relo ni Damian nung maliliit pa sila. Ba't ka nandito? Masungit na tanong ni Jessie. Nakataas pa ang kilay, halatang hindi natutuwa sa bisita. Ano pa bang ginagawa ng doktor dito? Di ba magagamot? Di ko kailangan ng tulong mo. Malis ka na. Binaliwala lang ni Luis ang babae. Kampante pa rin niyang inayos ang tabletas at ringgilya sa gilid. Huwag kang matigas ang ulo. Mahinahong sabi ni Luis. Bigla siyang lumapit at magiliw na ginulo ang buhok ng babae na tila ba close na close silang dalawa. Huwag matigas ang ulo mo. Gigi. Wala kang karapatan na tawagin ako sa pangalang yan. Tanging si Damian lang may karapatang tumawag sa akin ng ganyan. Galit na sigaw niya habang dinuduro-duro si Luis sa dibdib. Dahil sa narinig, biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Luis. Nagdilim ang kanyang aura at nawala ang mapaglarong ngiti sa kanyang mga labi. Sa isang mabilis na galaw, kinorner niya si Jessie sa pader. Sinubukan pang umiwas ng dalaga pero hinarang ni Luis ang kanyang maskuladong braso at tinukod dito sa pader, kaya wala nang matakbuhan pa si Jessie. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Ramdam ni Jessie ang init ng hininga ni Luis at ang bango ng pabango nito na humahalo sa amoy ng gamot sa gilid. Alam kong hindi ikaw siya. Alam kong hindi ikaw si Jersey. Alam ko lahat ng sikreto mo, Jessie. Pero huwag ka mag-alala. Nandito ako para alagaan ka. Hanggang makalimutan mo ang tarantadong yun. At darating ang araw, ang pangalan ko na lang ang tatawagin mo. Luis, hindi Damian. Paos at malalim ang boses ni Luis nang sabihin niya yun mismo sa tenga ni Jessie. Nakaramdam ng matinding kilabot ang dalaga na tila ba tumagos hanggang sa kanyang buto. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o mailang. Dahil sa mga mata ni Luis, nakikita niya ang isang uri ng pag-aari na mas matindi pa sa pagmamahal na inaasam niya kay Damian. Sa isang mabilis na pagkakataon, buong lakas na tinulak ni Jessie si Luis palayo sa kanya. Hingal na hingal siya sa galit at kaba habang dinuduro ang lalaki. Tingin ko, ikaw dapat na maging pasyente dito, hindi ako. Nababaliw ka na rin yata eh. Imbes na magalit, nakangisi lang na umiling si Luis habang inaayos ang kanyang gusot na lab coat. You're not sick, Gigi. Alam nating dalawa yan. Noong una nagtataka talaga ako kung ba't ka narito sa mental facility. Pero ngayon, unti-unti ko nang nakukuha ang clue kung anong laro ang ginagawa nila sa'yo. Shut up! Manahimik ka! Sigaw ni Jessie habang tumutulo ang mga luha sa kanyang pisngi. Mahal ako ni Damian. Galit lang siya ngayon, nasasaktan lang siya. Pero babalikan niya ako. Kukunin niya ako dito at iuuwi niya ako sa bahay namin. Biglang nagbago ang aura ni Luis. Nawala ang mapanganib ng ngisi. Napalitan ng isang maamong ekspresyon na para bang naaawa siya sa kalagayan ng dalaga. Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa man makaiwas si Jessie,
Marahan niya itong hinila para yakapin. Ang sakit mo ay ang lalaking yan. Bulong ni Luis habang hinahaplos ang likod ni Jessie para pakalmahin ito. Should I call it Damian Syndrome? But don't worry, sooner or later, gagawin ko yung Lewis Syndrome sa'yo. Pagbibiro pa niya, pilit na pinapagaan ang loob ng dalaga para man lang mapangiti ito kahit sandali. Pero hindi yun bumenta kay Jessie. Sa sobrang inis niya sa kayabangan ng lalaki, buong lakas niyang tinuhod si Luis sa pagitan ng binti nito. Napabitaw si Luis at napadaing sa matinding sakit. Halos mapaluhod siya sa sahig habang namumutla ang muka. Get lost! Lumayas ka sa harap ko! Bulyaw ni Jessie bago mabilis na tumalikod at nagtalukbong ng kumot sa kanyang kama. Iniwan ng dating mafia boss na namimilipit sa sahig ng kanyang kwarto. Mahinang napamura si Luis habang dahan-dahang tumatayo mula sa pagkakaluhod sa sahig. Ramdam pa rin niya ang kirot sa pagitan ng mga binti niya. Pero imbes na magalit ng tuluyan, isang mapanganib ng ngisi ang gumuhit sa kanyang labi. You will face punishment, woman. Kala mo yata madali mo na ako matatalo. Nanlaki ang mga mata ni Jessie at halos mapatili siya nang bigla siyang lumutang sa ere. Sa isang iglap, binuhat siya ni Luis na parang wala lang itong bigat at sapilitan siyang pinaupo sa kandungan nito sa mismong gilid ng kama. Mahigpit na pinulupot ni Luis ang kanyang maskuladong mga braso sa bewang ng dalaga para hindi ito makawala. Nararamdaman mo ba ang injured pet ko, Gigi? Pulong ni Luis. Ang boses ay paos, puno ng tensyon habang mariin niyang hinahalikan ng maputing batok ni Jessie. If you kick it again, you will taste something that you will never forget. Huwag mo kong subukan. Bitiwan mo ko, manya ka talaga? Asik ni Jessie. Pilit siyang nagpupumiglas. Sinusubukang sikuhin ang dibdib ng lalaki. Pero lalo lang humigpit ang kapit ni Luis sa kanyang bewang na parang bakal. Hell no. Dito ka lang. You will stay there until my pet gets calm. Tugon ni Luis at wala man ng bakas ng biro sa kanyang muka. Ramdam ni Jessie ang init ng katawan ng doktor at ang lakas ng tibok ng puso nito sa likuran niya. Hayop ka talaga? Wala nang nagawa si Jessie, kundi magpapapadyak na lang sa sobrang inis. Kahit anong gawin niyang apak sa paa ni Luis at kahit anong likot niya, hindi pa rin siya makalaya mula sa mahigpit na pagkakakulong sa mga braso nito. Alam kong ayaw mo ng gulay, pero kailangan mong kainin to or else. Banta ni Luis habang kinukuha ang tray ng pagkain, gamit ang isang kamay, habang ang isa naman ay nakapako pa rin sa bewang ng dalaga. Ayoko, sabi nang hindi ako kakain yan eh. Apila ni Jessie, pilit na iniiwas ang kanyang muka sa kutsarang may lamang gulay. Don't be stubborn, my Gigi. Kapag patuloy ka pa rin gumagalaw ng ganyan sa kandungan ko, mas lalo mo lang ginagalit si Junior. Baka mamaya hindi na ako makapagpigil na busugin ka ng 9 na buwan. Dahil sa sinabi ni Luis, biglang napatigil sa paggalaw si Jessie. Namula ang buong muka niya, hanggang sa mga tenga dahil sa sobrang hiya at takot. Ramdam niya ang seryosong banta sa boses ng dating mafia boss. Kaya wala siyang nagawa kundi ang manahimik at hayaan ng lalaki na subuan siya. Habang nananatili siyang nakakulong sa kandungan nito. Drink your vitamins. Utos ni Luis. Ang boses ay seryoso at hindi tumatanggap ng pagtanggi. Hawak niya ang isang maliit na baso ng tubig at ang bitaminas sa kabilang kamay. Diretso nakatitig sa mga mata ni Jessie.
Ayoko! Mabilis na sagot ng babae. Umiwas siya ng tingin. Namumula ang mga pisngi dahil sa lapit ng lalaki. Pilit siyang sumandal palayo, pero wala siyang matakbuhan dahil nakakulong pa rin siya sa malalapad at mainit na braso ni Luis. Or else. Banta ng lalaki. Ang boses ay bumaba. Nagbabadya ng panganib na nagpakilabot sa balat ni Jessie. Hindi mo ako pwedeng takutin, pasyente mo ako! May mga karapatan ako dito? Asik ni Jessie. Ang boses ay parang batang nagmamaktol sa sobrang inis. Wala kang karapatang pilitin ako! Napahalakak na lang si Luis. Isang tawang puno ng otoridad at pagkaaliw. Wala akong pakialam sa human rights ng pasyente ko, Gigi. Ang pakialam ko ay ang kalusugan ng babae ko. At sa oras na ito, kailangan mo inumin yan para lumakas ka. Hindi na hinintay ni Luis ang susunod na pagtutol ni Jessie. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, isinubo niya ang bitamina sa sariling bibig, sabay na higop ng tubig. Bago pa makapagsalita si Jessie, hinila niya ang baba ng dalaga at dinikit ang labi dito. Isang mainit at mapusok na halik ang naganap. Pilit na pinasok ni Luis ang gamot sa bibig ni Jessie. Mapangahas ang dila niyang gumalaw sa loob. Sinisiguradong malulunok ng dalaga ang gamot. Nanlaki ang mga mata ni Jessie sa gulat. Ang halik na nagsimula bilang pagpilit, unti-unting nagbago. Naging mas malalim at mas matindi. Tila ba kinakain na ni Luis ang bawat paghinga ni Jessie. Sa sandaling yon, ang paligid ay parang biglang tumahimik. Ang tanging naririnig na lang ni Jessie ay ang mabilis at malakas na tibok ng sarili niyang puso. Hindi na ito dahil sa kaba at takot. Ang bawat dagundong sa dibdib niya, bunga ng isang damdaming matagal niya nang ibinaon sa limot. Natatakot siya dahil alam niyang sa bawat segundo na nananatili siyang nakakulong sa bisig ng lalaking ito. Unti-unti nang natutunaw ang pader na itinayo niya sa kanyang puso. Ang pagmamahal na akala niya nakalaan lang para kay Damian, tila biglang nabaliwala. Sa gitna ng pagkagulat at pagpupumiglas, may isang bahagi ng pagkatao ni Jessie ang unti-unting bumibigay. Ang halik ni Luis ay hindi lang basta pagpilit. Ito ay isang pag-angkin. Nang dahan-dahang lumayo ang lalaki, ramdam pa rin ni Jessie ang init ng mga labi nito sa kanya. Ang labi ni Luis ay bahagyang nakangisi. Tila alam na alam ang epekto na ginawa niya sa puso ng dalaga. See? That wasn't so hard, was it? Bulong ni Luis. Ang boses ay parang rehas ng panunukso habang hinahaplos ng hinlalaki niyang mapulang labi ni Jessie. Hindi makapagsalita si Jessie. Ang kanyang mga mata nananatiling nakatingin sa lalaki. Puno ng kalituhan at ng isang hindi matanggihang atraksyon. Ang kinatatakutan niya ay nangyayari na. Ang muling magmahal at sa pagkakataong ito, sa lalaking alam niyang magiging dahilan ng kanyang tuluyang pagkasira o ng kanyang kaligtasan. Simula nang mangyari ang mainit na eksenang yon, tila naging maamong tupa si Jessie. Lahat ng utos ni Luis, mula sa pagkain ng gulay hanggang sa pag-inom ng mapapait na gamot, sinusunod niya na ng walang reklamo. Takot niya lang na maulit ang mapangahas na paraan ng pagpapakain sa kanya ng doktor. Ayaw niyang maramdaman ng kakaibang kuryenteng dumadaloy sa katawan niya sa tuwing dumidikit ang mga labi ni Luis sa kanya. Pero kahit naging masunurin si Jessie, napapansin ni Luis na lalo itong naging mailap. Kapag pumapasok siya sa kwarto, agad na umiiwas ng tingin ng dalaga.
Kapag tinatangka niyang hawakan ng kamay nito, dahan-dahan itong lumalayo. Si Damian pa rin ba ang iniisip niya? Napakuyom ng kamao si Luis habang nakatingin sa saradong pinto ng room 407. Nagngangalit ang bagang niya tuwing naiisip na baka ang lalaking nanakit kay Jessie pa ang hinahanap nito. Ilang beses niyang sinubukang kausapin ng dalaga para amuhin. Pero ang ending, nagtatalokbong lang ito ng kumot at nagtutulog-tulugan. Dahil sa frustrasyon, para siyang lantang gulay na naglakad pabalik sa kanyang opisina. Gusto niya sanang humingi ng payo sa pinsan niyang si Erickson. Pero naisip niya na tiyak na uulanin lang siya ng pang-aasar dito. Baka sabihin pa nun, pati puso ng babae ginagamitan ko ng dahas ng mafia. Bulong niya sa sarili. Napabuntong hininga na lang si Luis at humarap sa kanyang computer. Kahit pagod, nagsimula siyang mag-type sa search bar. Ang dating mafia boss na sanay sa barilan at bakbakan, ngayon ay tila isang teenager na namomroblema sa pag-ibig. Paano mapaamo ang babaeng mailap? Ano ang mga bagay na gusto ng mga babae para sumaya? Effective ways to make a girl forget her ex-boyfriend. Halos inabot na ng madaling araw si Luis sa pagbabasa ng mga blogs, panonood ng tutorials sa YouTube, at paghahalongkat ng mga tips sa kung saan-saan pang social media. Kahit ang pinaka-corny articles tungkol sa The Way to a Woman's Heart, pinatulan niya na. Kinabukasan, pumasok si Luis sa ospital na may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata. Mukha siyang panda sa sobrang pagkapuyat, pero diretso pa rin ang kanyang tayo. Determinado siya. Kung kailangan pag-aralan niya ang buong psychology ng mga babae para lang mapalapit ulit kay Jessie, gagawin niya. Bitbit ang isang maliit na paper bag na naglalaman ng isang bagay na nabasa niya online na surefire way. Para mapangiti ang isang babae, dahan-dahan siyang kumatok sa room 407. Ngayon lang siya kinabahan ng ganito. Mas matindi pa, kesa noong humarap siya sa dulo ng baril ng mga kalaban niya. Walang narinig na kahit anong tugon si Luis mula sa loob, kaya dahan-dahan niyang pinihit ang doorknob at maingat na pumasok. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya si Jessie na nakatalikod at tahimik na nakadungaw sa bintana. Tila malalim ang iniisip habang pinagmamastan ang makulimlim na kalangitan. Good morning. Nauutal na bati ni Luis. Ang dating kinatatakutang mafia boss, tila naging teenager na hindi mapakalis sa kaba. I got a makeup kit here and a stuffed toy. Dahan-dahang lumingon si Jessie. Napako ang tingin niya sa pulang teddy bear na hawak ng lalaki. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya dahil kaparehong-kapareho ito ng brand ng itim na teddy bear na binigay sa kanya ni Damian ng mga bata pa sila. Ang kaisa-isang bagay na nagparamdam sa kanyang mahalaga siya. Marahan niyang kinuha ang laruan mula kay Luis. Tinignan sa likod nito ang nakabordang initials na LB. Nagustuhan mo ba? Handmade ko yan Sariling design. Namumulang sabi ni Luis habang napapakamot sa batok. Pilit na itinatago ang kanyang pagkahiya. Napakunot ang noo ni Jessie. Inisip niya na baka nagkataon lang ang pagkakahawig nito sa alaala niya kay Damian. Napalunok naman si Luis habang hinihintay ang reaksyon ng dalaga. Ayaw mo ba? Pwede ko naman palitan kung... Hindi na natapos ni Luis ang sasabihin. Dahil aksidenteng napisil ng madiin ni Jessie ang tiyan ng teddy bear. Biglang tumunog ang isang recorded voice mula sa loob nito. You're mine, Gigi. Bulong ng laruan na boses mismo ni Luis na puno ng panggigigil at lambing. Napakagatlabi na lang si Luis at umiwas ng tingin habang si Jessie naman
Nanatiling blanko ang ekspresyon habang nakatitig sa mga regalo. Ang teddy bear, mga manika, at ang mamahaling makeup kit. Marahan siyang tumingin kay Luis. Ang kanyang mga matay tila sinusuri ang bawat galaw ng lalaki. I don't like it. Masungit na panimula ni Jessie. Dahilan para halos malaglag ang balikat ni Luis. Pero tatanggapin ko na rin. Dahil inosente naman ang mga gamit na to. Ang may-ari lang talaga ang ayoko. Imbis na mapikon, isang pamilyar at nakakalokong ngisi ang muling gumuhit sa mga labi ni Luis. Lumapit siya ng dahan-dahan. Binabali ang distansya sa pagitan nilang dalawa at marahan na bumulong sa mismong tenga ng babae. I will make sure that you will like the owner too. Very soon. Ramdam ni Jessie ang init ng hininga ni Luis na nagpataas ng balahibo niya sa leeg. Alam niya sa sarili niya na unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin, na ang puot na nararamdaman niya para sa lalaking ito ay unti-unti nang nahahaluan ng isang bagay na mas malalim at mas mapanganib. Kinabukasan, habang seryosong tinitignan ni Luis ang chart ng kanyang opisina, biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang cellphone. Si Police Inspector Erickson Buenavista ang tumatawag. Hindi nagaksaya ng panahon si Luis. Pagkasagot pa lang, diretsahan na ang kanyang tanong na parang may hinahabol na oras. May balita ka na ba? Malamig na bungad ni Luis. Grabe naman yan. Wala man namang good morning o kahit hello man lang dyan? Himutok ni Erickson sa kabilang linya. Halatang nagtatampo sa kagaspangan ng pinsan. Shut up. Wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Mariing sagot ni Luis, habang ang kanyang kabilang kamay mahigpit na nakahawak sa gilid ng kanyang mesa. Fine, Mr. Doctor in Hell. Masyado kang high blood. Napatikim muna si Erickson bago tuluyang nagseryoso ang boses. Makinig ka na mabuti. Dahil napaka-komplikado ng pamilyang Suarez. Si John Lloyd Suarez ang ama ni Jersey at Jessie. Ang asawa niya si Jeneline, ang kinikilalang legal na asawa. Pero dito nagtataka ang intel namin. Sa lahat ng dokumento, iisang anak na babae ang nakarehistro sa kanila. Tumigil sandali si Erickson para kumuha ng buwelo. Dito na pumasok ang plot twist. Tiningnan ko ang data ng kapatid ni Jeneline na si Jesseline. Siya ang totoong ina ni Jessie. In short, hindi talaga kambal si Jersey, kundi magkapatid lang sa ama. Si Jesseline, naging kabit ni John Lloyd noon. Kaya nung nalaman ni Jeneline ang totoo, nagsimula ang impyernong buhay ni Jessie. Hindi lang pala siya tinuring na anino, kundi bunga siya ng pagtataksil na kinamumuhian ng pamilyang kinalakihan niya. Dahil sa narinig, dahan-dahang napakuyom ng kamao si Luis hanggang sa mamuti ang kanyang kasukasuan. Nagngangalit ang kanyang bagang habang iniisip ang bawat gabing ginugol ni Jessie sa madilim na bodegang yon. Gutom, takot, at tinuturing na basura ng mga taong dapat sana'y nag-aruga sa kanya. Ngayon, anong gusto mong gawin ko sa mga tao nagpahirap sa babae mo? Mapangasar na tanong ni Erickson. Bagaman bakas din ang determinasyon sa kanyang boses. Napangisi siya. Saktong-sakto. May mga anomalya kaming nadiskubre sa negosyo ni Jeneline. Pati na rin sa mga transaksyon ni Damian. Magandang camouflage ito para dahan-dahan silang pabagsakin nang hindi sila nakakahalata. Gusto kong pahirapan mo sila. Iparamdam mo sa kanilang bawat segundong paghihirap na dinanas si Jessie sa kamay nila. Mariing utos ni Luis bago tuluyang pinatayan ng tawag ang pinsan. Huminga ng malalim si Luis at tumingin sa labas ng bintana. Ang dating mahinahong doktor, unti-unti nang nilalaman ang kanyang pagiging mafia boss para sa kanya.
Hindi sapat ang batas para pagbayarin ng mga Suarez at si Damian. Gusto niya makita ang mga ito na nagmamakaawa, gaya ng ginawa ni Jessie noon. Pero sa pagkakataong ito, walang darating na tagapagligtas para sa mga ito. Kiss me, woman. Ang boses na ni Luis ay parang haplos ng pelos, na may halong talim. Nanlaki ang mga mata ni Jessie nang matagpuan niya ang sarili sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan. Nakatali ang kanyang kamay sa itaas ng kanyang ulo, mahigpit na nakakabit sa pasimano ng kama. Hindi siya makagalaw, at sa bawat paghinga niya, nararamdaman niya ang init na nagmumula sa lalaking nakapaibabaw sa kanya. Marahan at tila nanamnamin ang bawat segundo. Hinawakan ni Luis ang panga ni Jessie, gamit ang kanyang hinlalaki. Pinilit niyang iharap ang mukha ng dalaga sa kanya. Hindi nagtagal, mariing niyang pinatakan ng halik ang maputing liig ni Jessie. Paulit-ulit na nagiiwan ng mapupulang marka na tila ba isang selyo ng pag-aari. Do you like me, my Gigi? Nakangising tanong ni Luis. Mas lalo niyang dinikit ang matipunong katawan sa dalaga, habang ang kanyang mga kamay nakatukod sa magkabilang balikat nito. Kinukulong siya sa isang espasyong punong-puno ng tensyon. No, hindi kita gusto at hindi kita magugustuhan. Matigas na pagtanggi ni Jessie. Kahit na ang totoo, naguhumiyaw na ang kanyang katawan sa kakaibang sensasyon. Wrong answer? Bulong ni Luis bago siya mapang-angking hinalikan sa mga labi. Isang halik na walang pasintabi. Isang halik na tila ba sinasabing, I never take no for an answer. Nang bahagya siyang lumayo para kumuha ng hangin, muling bumulong si Luis sa isang malambing, pero nakakapanindig balahibong tono, na lalong nagpabilis sa tibok ng puso ni Jessie. Do you like me or not? Sabihin mo ang totoo. I don't. Nauutal na sagot ni Jessie. Napilit tinatago ang kanyang pangangatog. Isang hindi pa, Jessie. You will face some punishment until you can't walk. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakatayo sa kama hanggat hindi mo inaamin ang totoo. Ha! Habol hiningang napabalikwas ng gising si Jessie. Basang-basa siya ng pawis. Mabilis ang pagbabataas ng kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang leeg. Tila hinahanap ang mga markang naramdaman niya sa kanyang panaginip. Ang kanyang buong katawan ay parang nakuryente pa rin sa alaala ng mapangahas na panaginip na yon. Bakit? Ba't ako nananaginip ng ganun tungkol sa kanya? Nababaliw na ba ako? Bulong niya sa sarili. Pilit pinakakalma ang puso. Do you dream about me? Halos mapatalon si Jessie sa gulat nang marinig ang pamilyar na boses mula sa gilid ng kanyang kama. Nakasandal si Luis sa pader. Nakasuot ng lab coat pero ang mga matay tila nakakaalam sa kung anong tumatakbo sa isip ng dalaga. Nakangisi siya. Isang ngising tila ba nababasa ang bawat wild na eksenang katatapos ng sa isip ni Jessie. Hindi no? Mabilis na apila ng babae. Habang mabilis na nagtalokbong ng kumot para itago ang namumulang muka. Hindi natinag si Luis. Lumapit siya at marahang umupo sa gilid ng kama ni Jessie. Gaya na sinasabi ko sa'yo, Gigi. Sooner or later, hindi mo na ako maaalis sa sistema mo. Kahit sa pagtulog mo, ako na nagpapatakbo ng mundo mo. Inabot ni Luis ang buhok ni Jessie at dahan-dahan itong hinaplos. Isang simpleng kilos pero puno ng pangako at panganib. Huwag kang lumaban sa nararamdaman mo. Mas masarap sumuko kaysa magpanggap na wala kang pakialam. Habang si Jessie, unti-unting nahuhulog sa masalimuot na laro ni Luis, isang malaking unos naman ang namumuo sa buhay ni Damian at Jenilyn. Sa loob ng opisina ng mga Suarez,
Hindi mapakali ang dalawa dahil sunod-sunod ang kamalasang dumating sa kanila sa loob lang ng ilang araw. Nanginginig ang mga kamay ni Jeneline habang hawak ang ilang makakapal na dokumento. Ang kanyang mukha na dati puno ng otoridad at puot, ngayon namumutla at bakas ang labis na takot. Damian, ano to? Bakit may freeze order lahat ng bank accounts natin? Sigaw ni Jeneline. Ang boses ay matinis sa kaba. Sabi ng abogado, nag-file daw ng reklamo tungkol sa human trafficking at illegal detention sa lumang bodega. Paano nalaman ng mga pulis tungkol doon, ha? Hindi sumagot si Damian. Nakatitig lang siya sa kawalan, habang mahigpit na hawak ang kanyang mamahaling relo. Ang relo simbolo ng kanyang katayuan. Pero ngayon kahit ang relong yun tila bumibigat sa kanyang braso. Hindi lang yan, Tita Jeneline. May warrant of arrest na rin laban sa akin. Falsification of public documents. At conspiracy to murder. Dahil sa nangyari kay Jersey. At sa hindi pag-uulat ng tungkol kay Jessie. May naglabas na ebidensya na pilit ating binubura ang pagkakakilanlan ni Jessie sa lahat na records. Sino? Sinong gagawa nito sa atin? Inalagaan ko ang pangalan ng pamilyang to. Ginawa ko lahat para manatiling anino lang ang batang yon? Hindi ko alam. Bulong ni Damian. Pero sa kaloob-looban niya, naaalala niya ang mga mata ng bagong doktor sa mental facility. Ang mga matang tila nakakakita sa bawat kasalanang ginawa niya. Biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok si Police Inspector Erickson Buenavista kasama ang ilang armadong pulis. May bitbit itong pamilyar ng ngisi na tila ba nag-e-enjoy sa nakikitang takot sa mukha ng dalawa. Magandang hapon po, Mrs. Suarez at Mr. Damian. Bungad ni Erickson habang iwinawagayway ang warrant of arrest. Masyado yata naging madilim ang sikretong tinatago niyo sa bodega. Ngayon oras na para maliwanagan kayo sa loob ng selda. Wala kayong ebidensya. Pera lang ang kailangan niyo, di ba? Magkano, ha? Sigaw ni Jeneline. Pilit pa rin ginagamit ang kanyang yaman. Natawa lang ng mahina si Erickson at umiling. Sorry ma'am. Ang tao nagutos sa akin, mas mayaman at mas mapanganib kaysa sa inyo. Hindi niyo siya mabibili. Lumapit si Erickson kay Damian at mabilis itong pinusasan. Damian, bukod sa mga kaso ng pamilya Suarez, may espesyal na reklamo palaban sa'yo. Abuse against women. Masyado mong minaltrato ang maling babae, pare. Ngayon tikman mo ang bagsik ng taong nagmamahal sa kanya. Habang hinihila sila palabas ng gusali, kitang-kita sa mukha ni Damian at Jeneline ang kawalan ng pag-asa. Ang mundong binuo nila sa ibabaw ng paghihirap ni Jessie, tuluyan ng gumuho. Sa labas, ang ulan ay tila humahalakhak. Isang paalala na ang bawat luhang pumatak mula sa mga mata ni Jessie. May katapat na kabayaran. At ang naniningil ay isang demonyong nagngangalang Luis Buenavista. Isang linggo na ang lumipas, simula nang yanigin ng balita ang buong bansa. Sa bawat istasyon ng telebisyon at sa bahagi ng mga pahayagan, hindi nawawala ang mukha ni Damian at Jeneline Suarez. Ang mga dating tinitingala sa lipunan, kasalukuyan ng nakapiit, nahaharap sa patong-patong na kasong kriminal na naging bunga ng kanilang kalupitan. Nakarating ang balitang ito kay Jessie, nang aksidenteng maiwan ng isang nursang sariwang dyaryo sa ibabaw ng kanyang maliit na mesa, habang binabasa ang mga detalye ng pagkakaaresto sa kanila, nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang bawat salita at balita ay tila bumubuhay sa mga latay ng nakaraan. Mommy? Damian? Hikbi ni Jessie. Ang boses ay puno ng pait at pangungulila. Mommy, sinubukan ko namang maging mabuting anak sa'yo, pero ba't palagi mo akong nakikita bilang isang pagkakamali? Bilang isang sumpa. Ngayong alam ko na totoo na bunga lang ako ng pagkakasala.
Masasaya ba kayo kung mawawala na ako? Sa tindi ng nararamdamang kawalan ng pag-asa, marahan siyang tumayo. Gamit ang kanyang nanginginig na kamay, kinuha niya ang makapal na kumot sa kama at sinimulang itali ito na mahigpit sa rehas ng kanyang bintana. Tumuntong siya sa isang silya para maabot ang mataas na bahagi. Ang kanyang mga matay blanko at puno ng luha. Sa isip niya, ito na ang tanging paraan para matigil ang paulit-ulit na sakit sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa niya maisagawa ang kanyang balak, isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na silid. Kung gusto mong magpakamatay, pwede mo yung gawin bukas. At kung gusto mo pa rin magpakamatay pagdating bukas, pwede mo ulit yan gawin sa susunod na araw. Hanggang sa dumating ang araw na mas pipiliin mo ng mabuhay. Napatigil si Jessie. Ang salitang yun ay pamilyar. Sobrang pamilyar na tila ba dinala siya nito pabalik sa madilim na bodega nung bata pa siya. Damian? Bulong niya, habang nanlalabo ang kanyang paningin, dahil sa mga luhang hindi mapigilan. Luis. Maingat na napabuntong hininga si Luis habang naglalakad palapit. Ang kanyang mga matay nagbabanta. Puno ng matinding pag-aalala. Maingat niyang binuhat si Jessie pababa mula sa silya, at mahigpit na niyakap ang babae. Na tila ba natatakot siyang maglaho ang dalaga sa kanyang mga bisig. Marahan siyang tinulak ni Jessie. Ang mukha ay puno ng kalituhan. Paano mo nalaman ang mga katagang yan? Tanging si Damian lang nakakaalam niyan. Siya nagsabi sa akin yan nung nakakulong ako sa bodega. Ako ang tumulong sa inong bata pa tayo, Jessie, hindi siya. Malamig at seryosong saad ni Luis. At ang kanyang mga matay nakatitig ng diretso sa dalaga. Ako ang nagbigay sa'yo ng tinapay. Ako ang nakikipag-usap sa'yo sa butas ng pader. Ginamit lang ni Damian ang pagkakataon na yun para makuha ang loob mo. Pero ang totoo, pinapanood niya lang ako habang tinutulungan ka. Hindi ako naniniwala. Giit ni Jessie. Pilit na pinaninindigan ang kanyang pinaniniwalaan sa loob ng maraming taon. Baka narinig mo lang yan kung kanino. Alam ko na may allergy ka sa mani. Isang bagay na kahit ang sarili mong inaw sa Jersey, hindi alam dahil hindi ka naman nila pinapansin nun. Paliwanag ni Luis. Ang boses ay mahinahon, pero puno ng otoridad. Baka inimbestigahan mo lang ako. Puno ng pagdududa na sagot ni Jessie, bagaman unti-unti nang nagbabago ang kanyang pakiramdam. Napairap na lang si Luis sa kakulitan ng dalaga. Lumapit siya ng lalo at bumulong sa paraang sila lang ang makakarinig. At alam ko rin may birthmark ka na hugis crescent moon sa bandang putan mo. Naalala mo ng bata tayo? Pilya ka nun. Pinakita mo pa sa akin sa maliit na butas ng pader para lang asarin ako. Biglang namula ang buong mukha ni Jessie. Parang gusto niyang lamunin ng lupa sa sobrang pagkahiya. Naaalala niya nga ang kabaliwang ginawa niya nung bata pa siya. Dahil sa sobrang pagkabagot sa loob ng bodega. Hindi ko akalain na ikaw yon. Nauutal niyang sabi, habang ang kanyang puso nagsisimulang tumibok ng kakaiba. Ang lalaking inakala niyang kalaban siya palang naging liwanag niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang kabataan. Ngumiti ng tipid si Luis at muling hinawakan ang kanyang kamay. Nandito na ako, Gigi. At sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang makulong sa anumang uri ng bodega, maging sa loob man ng isipan mo. Saan tayo pupunta? Mahinang tanong ni Jessie, habang nakatanaw sa bintana ng sasakyan ni Luis. Ramdam niya ang unti-unting pagbabago sa kanyang kalooban. Nung una, punong-puno siya ng poot at takot. Pero ngayon, tila ba gumaan ang mabigat na pasaning dala-dala niya sa loob ng maraming taon. Napagtanto niya na ang lahat ng pag-aalaga at proteksyong akala niya galing kay Damian nung bata pa sila, nagmula pala sa lalaking katabi niya ngayon. Ang mamahaling relo na naging tanging palatandaan niya sa kanyang tagapagligtas
ay pagmamay-ari pala ni Luis na sadyang kinuha lang ni Damian noon para magpanggap. Makakauwi ka na. Mahinahon na sagot ni Luis habang bihasa niyang pinapaikot ang manibela. Saglit siyang sumulyap kay Jessie na may kasamang malambot na ngiti. Isang ekspresyong bihirang makita sa isang dating mafia boss. Hindi naman talaga kailangan na manatili ka sa loob ng hospital. Base sa huling evaluation ko sa'yo, manageable yung depression mo. Hindi ka baliw, Gigi. Pagod ka lang. Kailangan ng taong tunay na mag-aalaga sa'yo. Biglang napayuko si Jessie. Sa gitna ng kagalakan na makakalabas na siya sa puting pader ng mental facility, isang malungkot na katotohanan ang tumama sa kanya. Wala sa sarili niyang nilaro ang daliri. Tila ba naghahanap ng kasiguraduhan? Pero wala naman akong babalikan eh. Wala na si Jersey. Nakulong na si Mommy. At lalong wala na si Damian. Saan ako pupunta kung wala na ako matatawag na tahanan? Biglang itinigil ni Luis ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinarap ang dalaga. Hinawakan niya ang magkabilang balikat nito. Seryoso ang kanyang mga mata pero puno ng pangako. Meron kang babalikan, Gigi. Sa akin ka uuwi. Tapos na ang yugto ng buhay mo na nakatali ka sa nakaraan. Ngayon nakarecover ka na sa Damian Syndrome. Oras na para harapin ang bagong simula. At sa tingin ko, masaya akong mukhang tuluyan na yung napalitan ng Lewis Syndrome. Kung saan ako na lang ang tanging lunas na kailangan mo. Bahagyang natawa si Luis sa sariling hirit. Sinubukan niyang pagaanin ang tensyon na namamagitan sa kanila. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin ni Jessie para tuluyang gumaling ang mga sugat ng puso nito. Pero handa siyang maging sandigan nito sa bawat akbang. Huwag mo na nga akong asarin. Asik ni Jessie, bagaman di niya mapigilang mapangiti at mamula ang kanyang pisngi. Marahan niyang tinapik ang braso ni Luis. Isang simpleng kilos na nagpapakita ng kanyang lumalagong tiwala at pagmamahal sa lalaki. I'm not kidding, Gigi. Doon ka titira sa akin. Bubuo tayo ng bagong alaala na hindi kailangan ng butas sa pader o kailangan tagupa ang pagbibigay ng tinapay. Sa pagkakataong ito, ibibigay ko sa iyo ang buong mundo at sisiguraduhin kong wala na mananakit sa iyo. Nasa labas na sila ng ospital. Ramdam ni Jessie ang sariwang hangin na matagal niya nang hindi nalalanghap. Hindi ito typical na first date. Walang magarbong bulaklak o mamahaling restaurant. Para kay Luis, ang pagdiriwang ng kalayaan ni Jessie ay pagpapakita sa kanya sa mundong hindi niya nakita nung siya'y nakakulong. Dinala siya ni Luis sa isang tahimik na park na may magandang tanawin ng lawa, malayo sa ingay ng syudad. Habang naglalakad sila, hindi mabitawan ni Jessie ang braso ni Luis. Tila natatakot na baka mawala ang lalaki sa paningin niya. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Luis habang tinuturo ang isang maliit na stall na nagbebenta ng street food. Walang diet-diet sa labas, Gigi. Kumain ka kung anong gusto mo. Natawa ng mahina si Jessie. Gusto ko yan. Turo niya sa fishball. Habang nakaupo sila sa isang bench at kumakain, tinitigan ni Luis ang dalaga. Wala na ang takot sa mga mata nito. Napalitan na yun ng kuryosidad at konting hiya. Di ka na ba natatakot sa akin? Dating mafia boss ang kasama mo. Marami akong kalaban na maaaring may gawing masama sa atin. Di ka ba nagsisisi na sa akin ka sumama? Huminto sa pagnguya si Jessie. Tiningnan niya ang lalaking nagligtas sa kanya mula sa impyernong binuo ng kanyang pamilya. Natatakot ako dati, Luis. Pero nung nasa loob na ako ng kwarto ko, ikaw lang ang nakakakita sa akin. Tapos hindi ako kinukumpara kay Jersey. Ikaw lang yung nakakakilala ng tunay na Jessie. Hinawakan ni Luis ang kamay ni Jessie at dahan-dahang hinalikan ng likod nito. Mula ngayon,
Wala nang itatagong Jessie. Ang Jessie na yan ay akin na. At sisiguraduhin ko wala nang makakapanakit sa kanya. Ano bang plano mo? Magbabakasyon tayo. Sa lugar kung saan walang nakakilala sa atin. Walang mga Suarez. Walang Damian. Walang Anino. Just the two of us. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Luis sa harap ng isang tindahan ng mga libro. Pumili ka. Simula ngayon, lahat ng gusto mong basahin, lahat ng gusto mong matutunan, bibigay ko sa'yo. Wala nang kailangan magdikta sa'yo kung anong tama at mali. Habang namimili si Jessie, napansin ni Luis na huminto ang dalaga sa isang libro na tungkol sa self-discovery. Napangiti ang dating mafia boss. Hindi niya akalain na ang babaeng dati desperadong humihingi ng atensyon, ngayon nagsisimula ng hanapin ang kanyang sarili. Pagkatapos na mahabang araw, habang pauwi na sila, sumandal si Jessie sa bintana at tumingin sa mga bituin. Luis? Salamat dahil pinalaya mo ako. Ngumisi si Luis at hinawakan ang kamay ng babae habang nagmamaneho. Hindi ba tapos ang pagdiriwang natin, Gigi? Sa bahay may handa akong sorpresa para sa'yo. Isang dinner at tayo lang dalawang nandun. Pangako wala ng gulo. Sa sandaling yon, alam ni Jessie na ang dating Anino ay wala na. Dahil sa lalaking katabi niya, nahanap niya ang liwanag, hindi mula sa isang butas sa pader, kundi sa mismong buhay na handa niyang yakapin. Pag-uwi nila sa mansyon ni Luis, sinalubong sila ng isang tahimik at mainit na atmosfera. Ang dati nitong malamig na tirahan ay nagbago. Puno na ngayon ng malalambot na unan, mga bulaklak, at mga librong alam ni Luis na magugustuhan ni Jessie. Sa gitna ng dining room may nakahandang hapag. Hindi ito kasing garbo ng mga party ng mga Suarez, pero ramdam ang pagmamahal sa bawat detalye. May mga kandilang nakasindi, at ang paboritong pagkain ni Jessie na niluto mismo ni Luis. Isang bagay na hindi niya akalain na kayang gawin ng isang dating mafia boss. Ang ganda! Kala ko dati, ang pagmamahal laging may kapalit na sakit. Kala ko, para mahalin ako kailangan ko munang maging anino o magpakitang gilas. Lumapit si Luis at hinila ang upuan para sa kanya. Sa akin walang kapalit. Ang gusto ko lang maging masaya ka. Handa ako maging chef mo, bodyguard, o kahit ano para lang makitang ngumiti ka ng ganyan. Habang kumakain sila, nagkaroon sila ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Hindi tungkol sa nakaraan, hindi tungkol sa mga kaso kundi tungkol sa mga pangarap ni Jessie na matagal niya nang kinimkim. Sinabi niya kay Luis na gusto niya mag-aral ulit o kaya maging tutor ng mga bata, mga bagay na dati niyang pangarap. Gagawin natin lahat yan. Dito sa mansyon na to, safe ka. Walang manghuhusga sa'yo. Walang pipigil sa'yo. Ikaw ang reyna dito, Gigi. Pagkatapos kumain, dinala siya ni Luis sa veranda. Mula roon kitang-kita ang ganda ng mga bituin sa langit. Gigi? Mula ngayon, ikaw na si Jessie. Ang babaeng nagmamay-ari ng puso ko. Dahil sa mga salitang yon, naramdaman ni Jessie na sa wakas may natagpuan na siyang tahanan. Nilapit ni Luis ang mukha niya sa babae at sa ilalim ng liwanag ng buwan, isang matamis at marahang halik ang tumatak sa pagitan nila. Ang unang halik na hindi dahil sa utos at hindi dahil sa pamimilit, kundi dahil sa kusang pagtugon ng kanilang mga puso. Sa hapag na yon, sa gabing iyon, nagsimula ang tunay na kalayaan ni Jessie. 10 taon ang lumipas, 10 taon na puno ng pag-aalala, paghilom, mga gabing hindi na kailangan matulog na may takot. Sa loob ng mansyon ni Luis, nahanap ni Jessie ang katahimikan na ipinagkait sa kanya sa bodega.
Naging matagumpay siyang tutor, nakapagtapos ng pag-aaral at unti-unting nabuo ang sarili niya. Pero sa kabila ng lahat ng tawa at saya, may isang bahagi ng puso niya ang nanatiling hungkag, ang katanungan tungkol sa babaeng nagbigay sa kanya ng buhay. Isang hapon, habang nakadungaw si Jessie sa hardin ng mansyon, hindi niya napigilang ilabas ang bigat na namumuo sa kanyang dibdib. Luis, gusto ko na makilala ang tunay kong ina. Gusto ko malaman kung ba't niya ako iniwan. Ba't niya hinayaan na saktan at itago ako ng sarili niyang kakambal? Galit ba siya sa akin? O baka naman di niya talaga ako gusto? Napatigil si Luis sa pagbabasa ng kanyang medical journal. Dahan-dahan niyang binaba ang salamin sa mata at lumapit kay Jessie. Hinawakan niya ang magkabilang balikat ng asawa. Ang kanyang tingin ay puno ng lungkot na matagal niya nang itinatago para protektahan ito. Gigi, matagal ko nang gustong sabihin sa'yo ang totoo. Pero ayaw ko lang na muling mabuksan ang sugat mo. Hindi ka iniwan ng mami mo. Dahil gusto niya. Patay na siya, Jessie. Namatay si Jesseline. Noong mismong araw na isilang kanya. Nanigas si Jessie sa kinatatayuan. Parang tumigil ang mundo niya sa narinig. Ang kaisa-isang pag-asa na may isang taong nagmamahal sa kanya bago pa dumating si Luis. Biglang naglaho. Ang akala niya, na abandonment, isa palang trahedya. Napaluhan na lang si Jessie at mahigpit na napayakap kay Luis. Ibinaon niya ang muka sa dibdib ng lalaki habang humahagulhol. Talaga nga palang pinanganak akong malas, Luis. Tama nga si Mami Jeneline, isa akong sumpa. Lahat na nasa paligid ko nawawala o namamatay. Una si Papa, pangalawa si Jersey at ngayon pati ang tunay kong ina namatay ng dahil sa akin. Hinigpitan ni Luis ang yakap. Tila ba gusto niyang kunin lahat ng sakit na nararamdaman ng babaeng pinakamamahal niya. Huwag mong sabihin yan, Gigi. Makinig ka sa akin. Namatay siya para mabuhay ka. Yun ang pinakamataas na uri ng pagmamahal. Hindi ka sumpa. Ikaw ang milagrong itinago nila dahil sa takot ng sarili nilang mga kasalanan. Namatay si Jersey dahil sa kanyang sariling pagpili. Nakulong si Jeneline dahil sa kanyang kasamaan. Huwag mong iaatang sa balikat mo ang bagay na hindi mo kontrolado. Hinawakan ni Luis ang noo ni Jessie. Ang init niya ay tila nagbibigay ng bagong lakas. Hindi ka malas. Dahil kung wala ka, wala ring saysay ang buhay ko. Ikaw ang dahilan kung ba't nag-iisang doktor ako. At ang katulad ko'y natuto magmahal ng buhay dahil sa'yo. Hindi ka anino ng kamatayan, Gigi. Ikaw ang liwanag na nagligtas sa akin. Sa loob ng mahabang oras, nanatili silang magkayakap. Sa gitna ng pagdadalamhati ni Jessie para sa inang hindi niya nakilala, unti-unti niyang naramdaman ang kapayapaan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay susi para tuluyan niyang mapatawad ang kanyang sarili. Salamat, Luis. Salamat sa pagiging sandigan ko habang pakiramdam ko'y guguho na ang mundo ko. Hindi kita bibitawan, Gigi. Kahit anong unos pa ang dumating, ako magsisilbing pader mo. Mula ngayon, wala na tayong sikretong itatago. Tayo lang dalawa habang buhay. Sa ilalim ng malilim na sanga ng puno ng nara sa gitna ng garden, nakaupo si Jessie habang ang kanyang matay nakapako sa nagbabagong kulay ng langit. Ang bawat buntong hininga niya ay tila sumasabay na dahan-dahang pagbagsak ng mga tuyong dahon. Ang balitang pumanaw, ang kanyang tunay na ina sa mismong araw ng kanyang pagsilang, ay sugat na tila ayaw humilom. Isang katotohanang nagpabigat sa kanyang dibdib sa nakalipas na 24 oras. Mahal, may gustong kumausap sa'yo. Malambing na tawag ni Luis. Ang boses nito'y puno ng pag-iingat. Tila ba natatakot na mabasag ang marupok na katahimikan ng asawa.
Dahan-dahang lumingon si Jessie. Sa tabi ni Luis nakatayo ang isang matandang babae na may maputing buhok. Mukhang inukit na ng panahon. Ang kanyang mga matay malabo na, pero bakas ang matinding pagmamahal at pangungulila. Siya si Lola Jamela, ang ina ni Jesselyn, at kaisa-isang taong kaparte ng pamilyang Suarez na tumuring sa kanya bilang tao nung bata pa siya. Siya ang palihim na naglalagay ng gamot sa mga latay ni Jessie. Ang humahaplos sa kanyang buhok kapag tulog na ang lahat. At ang matapang na humarap kay Jenilyn para ipagtanggol siya. Dahil sa pagpoprotekta niya kay Jessie, nagkaroon ng malaking alitan sa pagitan niya at kay Jenilyn. Hanggang sa sapilitan siyang ipatapon at ikinulong sa isang malayo at malungkot na home for the aged para hindi na makialam. Lola? Halos hindi makapaniwalang sambit ni Jessie. Ang kanyang boses ay nanginginig habang dahan-dahang tumatayo mula sa kanyang upuan. Mabilis na lumapit ang matanda. Ang kanyang mga hakbang ay gumagaralgal pero puno ng determinasyon. Agad niyang hinawakan ang kamay ni Jessie. Mga kamay na dati maliliit at puno ng sugat. Pero ngayon ay makinis at inaalagaan na. Apo, ang aking munting Gigi. Patawad, kung di kita naprotektahan ng sapat. Patawad ko naging mahina ako at hinayaan kong ilayo nila ako sa iyo. Gabi-gabi ako nagdarasal na sana'y ligtas ka, na sana'y may dumating na magliligtas sa iyo mula sa impyernong iyon. Hindi napigilan ni Jessie ang kanyang sarili. Humagulhol siya at sinubsob ang kanyang mukha sa balikat ng lola. Lola, akala ko po kinalimutan niyo na rin ako. Akala ko po ayaw niyo na rin sa akin gaya ni na Mommy Jenilyn. Hindi apo. Ikaw ang huling ala-ala ng anak kong si Jesselyn. Kinuha ka ni Luis sa pasilidad na yon. At siya rin ang naghanap sa akin. Ilang taon niya akong ipinagamot at inalagaan sa isang pribadong lugar dahil ayaw niyang mahanap tayo ni na Jenilyn at Damian. Hanggang sa matapos ang lahat ng kaso. Gusto niyang kapag nagkita tayo, wala na tayong dapat ikatakot pa. Napatingin si Jessie kay Luis na nakatayo lang sa malayo. Tahimik na nagmamasid habang may tipid ng ngiti sa labi. Napagtanto ni Jessie na sa 10 taon ng kanilang pagsasama, hindi lang pala tungkol sa pagpapasaya sa kanya sa loob ng mansyon ang ginagawa ni Luis kundi binubuo nito ang bawat piraso ng kanyang pagkatao at pamilya na winasak ng nakaraan. Lola, salamat po sa pagbabalik. Sa hapon na yon, sa ilalim ng kalangitang kanina lang ay malungkot, naramdaman ni Jessie ang isang uri ng pagpuno sa kanyang puso. Hindi na siya anino. Hindi na siya nag-iisa. Kasama ang kanyang asawa at kaisa-isang kadugo na tunay na nagmamahal sa kanya. Nalaman ni Jessie na ang tunay na kalayaan ay hindi lang ang paglabas sa bodega, kundi ang mahanap ang mga taong handang manatili sa tabi mo, ano man ang iyong pinagmulan. Pagkalipas na ilang linggo, unti-unti nang nagiging buhay ang dating tahimik na mansyon ni Luis. Ang dati ay cold at seryoso mafia boss, ngayon, naging apo-in-law na ng sunod-sunuran sa mga hirit ni Lola Jamela. Isang hapon, habang nagluluto si Luis ng paboritong tinola, biglang pumasok si Lola Jamela sa kusina. Luis, iho, nakita mo ba ang salamin ko? Hindi ko na makita. Si Luis na dati nakasuot ng mamahaling suit, ngayon ay nakasuot lang ng apron na may tatak na World's Best Husband. Nasa ibaba po ng cabinet sa salala. Kinuha niyo po yata nung nagmerienda kayo kanina. Ay, oo nga pala. Ang ulyanin ko na talaga. Natatawang sabi ni Lola.
Pero imbes na umalis, tiningnan niya ng matalas ang apo sa tuhod. At ikaw naman, Jessie. Huwag kang masyadong laging nakadikit sa asawa mo, baka mapagod din sa trabaho. Namula si Jessie, habang abala sa pag-aayos ng mesa. Lola naman, nakatayo lang po ako dito, hindi naman ako nakadikit eh. Sus, kanina ko pa kayo nakikita sa garden. Halos mag-isa na lang kayo sa lapad ng bench. Kinagabihan, nagkaroon ng movie night. Dahil mahilig si Lola sa action movie, napilitan silang manood ng pelikulang puro barilan. Diyan ka magaling, Luis, di ba? Ganyan din ba kayo dati? Puro putukan? Tanong ni Lola habang kumakain ng popcorn. Di naman po ganyan lalagi. Mas gusto ko pa rin mag-asikaso ng asawa ko kaysa humawak ng baril. Naku. Kung di ko lang alam na naging mafia boss ka, maniniwala ako sa'yo. Matapos ang pelikula, umakyat na si Lola sa kanyang silid. Sige na, matutulog na ako. Huwag kayong maingay, ha? Baka may marinig akong kalampag dyan sa sala. Bilin pa ni Lola bago pumasok sa kwarto. Nang masigurado nakasara na ang pinto ng kwarto ng matanda, mabilis na binuhat ni Luis si Jessie at dinala sa sofa. Grabe naman si Lola. Parang alam niya ang plano natin. Luis, baka marinig tayo. Nagsimulang maglambing si Luis. Mula sa paghawak sa buhok hanggang sa paghalik sa leeg ni Jessie. Unti-unting nakakalimutan ng dalawa ang paligid. Pero biglang, Ay Luis, nakalimutan ko palang itanong. May gamot pa ba ako para sa rayuma? Sa isang iglap, nagkahiwalay ang dalawa. Si Luis ay mabilis na kinuha ang libro at nagkunwaring nagbabasa. Habang si Jessie naman, biglang tumayo at nagkunwaring naglilinis ng mga baso sa mesa kahit na walang baso sa harap niya. Paula, nasa kitchen counter po, kinuha ko kanina. Mabilis na sagot ni Luis habang ang boses ay halatang nanginginig pa sa kaba. Sumilip si Lola Jamela. Tinignan ng dalawa ng matagal. Sige. Good night. Nang mawala ang yabag ni Lola, napahinga ng malalim ang dalawa. Muntik na tayo dun Bulong ni Jessie. Kasalanan mo yan. Ang bango-bango mo kasi. Di ako makapag-focus sa pagbabasa. Ewan ko sa'yo, Doc. Doctor in hell, Gigi. Huwag mong kalilimutan yun. Ang garden ng mansyon ay nabalot ng liwanag ng may mga nakasabit na fairy lights para sa 80 kaarawan ni Lola Jamela. Imbes na isang magarbo at formal na party, pinili ni Luis na gawin itong isang simpleng salo-salo kung saan ang 3 lang ang bida. May mga paboritong putahe si Lola sa hapag, ang crispy pata na kanyang hinihintay, at ang matamis na leche flan na gawa mismo ni Jessie. Habang naghihiwa si Luis ng karne para sa matanda, nakangiting nakamasid lang si Jessie. Ramdam niya ang gaan sa loob ng mansyon, malayo sa pader, na nagkulong sa kanya noon. Iho, napakabagal mo naman maghiwa. Kaya siguro ang bagal niyo rin na magkaanak, ano? Halos mabilaukan si Luis sa kanyang inumin, habang si Jessie biglang namula hanggang sa tenga at napaubo. Lola naman, kasi simula pa lang natin kumain. Bakit? Totoo naman. Matanda na ako, Gigi. Gusto ko bago mala ako tuluyang mapunta sa kabilang buhay. May mahahagkan at may yayakapin na akong apo sa tuhod. Hindi yung puro lambingan lang ang naririnig ko sa mga kwarto nyo. Nanlaki ang mata ni Jessie. Lola, wala pa po kaming ginagawang ganun. Wala ba? Mapang-asar na tanong ni Lola sabay tingin kay Luis. Kanina? Pagdaan ko sa tapat ng library, akala ko may nagwawalis. Yun pala, naglalabing-labing kayo sa gilid ng bookshelf. Nakatalikod lang ako, akala nyo hindi ko ramdam. Nakalimutan niyo yatang ang mga matatanday may 6 sense sa mga ganyang bagay. Humagalpak ng tawa ang matanda pati na rin si Luis, bagaman bakas ang bahagyang hiya sa kanyang muka. Inakbayan niya si Jessie.
at hinaplos ang braso nito para pakalmahin. Pasensya na la. Masyado lang po nakakadistract ang apo niyo eh. Oh, kita mo na, Gigi. Inaamin niya na. Kung ganyan lang kayo kagaling sa bawat aspeto ng buhay niyo, gaya ng pagiging malambing, malamang may tumatakbo na sa garden na maliliit na Luis at Jessie. Lola! Iho, ikaw ang lalaking nagligtas sa apo ko at ikaw ang nagbigay sa kanya ng buhay. Pero ang tunay na buhay ay hindi lang matatapos sa pagliligtas. Kailangan natin ng bagong henerasyon. Huwag mo na hintayin na maging ubanin na rin si Gigi bago mo bigyan ng baby ang mansyong ito. Pangako la. Sisiguraduhin ko sa susunod na birthday niyo, hindi na lang kaming tatlo ang uupo sa hapag na ito. Napayuko si Gigi. Ramdam ang init ng kanyang pisngi. O siya, sige na. Huwag niyo na akong hintayin dyan. Kumain na kayo. Baka mamaya pagtalikod ko ay may boses na ng sanggol sa kwarto niyo. Siya. Huwag niyo na akong isipin. Sanay na ako sa ingay ninyo. Habang naglalakad ang matanda papasok ng mansyon, naiwan ang dalawa sa garden. Narinig mo si Lola? Mukhang kailangan na natin magsimula, di ba? Luis, nakakainis ka rin naman eh. Asik ni Jessie habang tumatakbo palayo. Pero hindi niya mapigilan ng isang matamis na ngiti. Habol ang hininga at puno ng saya. Tumakbo siya patungo sa loob ng mansyon. Alam niyang ang buhay na hiniling niya, isang masaya, buo at maingay na pamilya. Ngayon hindi na lang ito pangarap, kundi isang pangakong sisimulan nila ngayong gabi. The End. If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!